Hello po, kumusta sa aming mga listeners? Paano kung biglang biniyayaan ng tatlong napaka-cute na anak ang isang babae na never pa namang nagpagalaw, never pang nakipagtalik, at dahil nga lang ito sa epic fail na pagturok ng something sa kanyang katawan na dapat nga ay sa iba na itinurok. At ang masaklap pa, galing nga ito sa kanyang ex-boyfriend. Panindigan naman kaya siya nito? Gayong may nakaraan nga silang hindi maganda? Ating alamin sa exciting na kwento natin ngayon. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng full story na ito na pinamagatang The Virgin Pregnant. Nangangako ka ba na hindi ka makikipagtalik hanggang sa ikasal? Tanong ng pari sa batang si Shay. Relihiyoso ang pamilya niya. Kaya naman, bata pa lamang, ay pinasok na ng magulang ni Shay ito sa simbahan upang mangako. Habang nasa likod naman niya na nakaupo ang kanyang magulang. Honey, sigurado ka ba na ito ang tamang gawin? Tanong ng ama ni Shay. Sa asawa nito, oo naman, para na rin hindi siya matulad sa nangyari sa atin. Uwi ka naman ang ina ni Shay at masayang pinagmasdan ng anak na nasa harapan ng pari at nangangako kasama ang ilan pang mga kasing edad niya na bata. Hindi tuloy maiwasan ng ama ni May Shay na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ng anak sa harapan. Si May Shay, Shay for short. Ganoon nga ang ginagawa ng mga magulang sa kanila 15 years ago. Kaya naman pakiramdam niya, may mga pagkakataong nawawalan nga sila ng kalayaan na pumili ng nais nila sa buhay. Bata pa lamang sila ay pakiramdam niya. Hindi na nga siya pinagkakatiwalaan noon dahil nga sa ginawa nilang yun. Pero hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil traditional parents nga sila. Inaalala nga lang niya ito dahil kinukwento nga niya ito ngayon sa kanyang kaibigan. Ano? Hindi pwedeng makipagtalik hanggat hindi kinakasal? Kahit na nasa tamang edad ng babae at lalaki? Ano kayo, robot? Wika nga ng kanyang kaibigan na si Alexa. Kasalukuyan nga silang nasa opisina ngayon ng kanyang kaibigan. At napagkwentuhan nga nila ang mga dinaranas na nila sa nakaraan noong nasa poder pa nga sila ng kani-kanilang mga magulang. Sabi na nga lang ng kaibigan niya, hay nako, bilisan na nga lang natin, may dadaluhan pa tayong kasal. At agad na nga rin kumilos si Shay. Minuto lamang ang itinagal noong tuluyan na nga silang parehas na nakabihis at mabilis nga na tinungo ang reception ng kasal. Dahil sa traffic, ay nahuli na nga sila sa kasal at nasa ending ceremony na. Nasira pa ang takong ni Shay, kaya naman si Alexa na lamang ang pinauna niyang pumasok sa loob. Ang malas naman ng araw ko. Lord, please guide me. Dasal nga ni Shay at dali-daling pumasok na nga sa loob ng simbahan. Napatigil siya habang pinagmamasdan ang mga taong nagbibilang at hinihintay ang paghagis ng bride ng bulaklak. Sa sobrang agawan ng mga ito sa bulaklak, ay kung saan-saan na ito lumilipad, dahilan upang mapunta ito sa kamay mismo ni Shay na nagbigay gulat naman sa lahat. Kasalukuyan na nga silang nakaupo sa upuan kasama ang iba pa niyang kilalang tao. Doon ay agad na napag-usapan nila kung paanong si Shay na medyo bata pa pero may angking ganda ang nakakuha noon. Ligawin ito, ngunit tuwing malalaman nga ang beliefs ni Shay ay agad naman siyang tinitigilan ng mga kalalakihan. Ang no, sex before marriage. Paano yun? Hindi ka ba curious kung anong pakiramdam? Tanong ng babaeng kulot na mayroong brown na headband. Naiilang naman ng ngiti ang ibinigay ni Shay bilang sagot dito. Huwag naman tayong mag-usap ng ganyan. Iba na lang sana. Pakikiusap nga nito. Pag-iibang usapan nga niya,
Hindi kasi siya masyadong mulat sa mga magagaspang na salita, kaya naman kahit ang simpleng salita ay naiilang siya. Pati ba naman yung word na yon, naiilang ka? Grabe naman yung paniniwala mo. Katulad kanina, ay alanganing ngiti lamang ang sinagot ni Shay. Pagkukwento pa nga ng madaldal nitong kaibigan. Naalala ko nga nung senior year sa trip, parang inatake nga ng curiosity at desire si Shay. Paano ba naman? Nakipaghalikan siya sa lalaking nakilala niya lang sa mismong lugar na yun. Tanong naman ng babaeng kulot na nasa harapan ni Shay. Teka, nasa na ba yung lalaki yun? Ayun, hindi na niya nakita. Hindi niya nga nakuha ang number eh. Pagkukwento nga ni Alexa, ito na nga ang sumagot para kay Shay. Di, akin na lang tong flowers na nasa lumo. Total, wala ka namang boyfriend eh. At wala kang dapat pakasalan. Agaw naman ng babae. Agad naman itong inagaw ni Shay pabalik. At sabi nga nito, may boyfriend ako no? 2 years na kami. Oh, tumatawag na. Andiyan na raw siya, excuse me ha. Wika nga ni Shay. At doon ay agad siyang tumayo at pumunta palabas. Natatakpan ng bulto ng kung sino ang kabuuan ng boyfriend ni Shay. Kaya naman hindi agad yun nakita ng mga kaibigan ng babae at inakalang iba ang boyfriend ni Shay. Habang tumatakbo si Shay patungo sa boyfriend dito, ay gulat naman ang umukit sa mukha ng mga kaibigan nung makita kung gaano kagwapo ang boyfriend dito. Agad na sumakay si Shay sa sasakyan ni Daniel at doon niya agad minaneho ang sasakyan patungo nga sa Sogo Hotel. Doon ay agad na nagpark si Daniel at saglit na lumabas. Sa pagbalik nito ay mayroon na itong bit-bit na supot. Dinamayan ko na para masigurado. Wika nga ni Daniel at doon ay agad na minaubra ang sasakyan at nagtungo sa simbahan upang sumamba. Itinirik na nga rin nila Shay ang 10 kandila bago mag-umpisa ang misa. Katabi lamang kasi ng Sogo ang binilihan ng kandila. Doon karaniwan silang bumibili at sa tapat lamang ng Sogo ang mayroong space for parking. Pagkaraan ng ilang oras, ay agad na nga ring hinatid ni Daniel si Shay pa uwi ng bahay nito. Doon ay nakita ni Shay ang kanyang magulang sa labas at agad itong tinawag. Bakit kasi kailangan mo pang mag-artista? Okay naman ang lahat dito sa bahay. Seryosong wika ng ama ni Shay sa ina nito. Kung hindi lang ako nagbuntis kay Shay, artista na sana ako ngayon. 35 years akong naghintay para dito. Wika naman ng ina ni Shay. Agad na nawala sa mukha ni Shay ang ngiti sa labi dahil magpahanggang ngayon ay sinisisi pa rin ng ina ni Shay ito kung kaya't hindi ito natuloy sa pag-aartista dati. Nagpaalam na nga si Shay sa magulang at pumasok na nga sa sariling kwarto. Doon ay agad na inalo ng ama ni Shay ang ina niya at sinabihan na hindi dapat basta-basta nagsasabi ng ganoon ang ina nito, lalo at nasa harapan nila si Shay. Lahat ng yun ay naririnig nga ng anak nila. Shay? Agad na binuksan ni Shay ang kanyang kwarto at tuloy-tuloy ngang pumasok ang kanyang ina. Doon ay agad nitong sinabi kay Shay na humihingi nga siya ng tawad dahil sa mga salitang masasakit na narinig nito. Tumangulang naman si Shay pero sa totoo lang, may kirot pa nga rin sa kanyang dibdib dahil hanggang ngayon, parang siya pa nga rin ang may kasalanan dahil hindi natupad ng kanyang ina ang kanyang pangarap. Kinabukasan, habang nasa school nga si Shay, nagwawala na naman ang kanilang boss. Dumako ang atensyon ng lahat sa lalaking pumasok sa opisina. Ito nga ay nagngangalang Luke. Agad na napalingon sa kabilang gawi si Shay upang hindi siya makilala sa mukha ni Luke. Batid niya na wala na siyang nararamdaman para kay Luke, ngunit ilang pa rin siyang makita ito. Ito nga ang lalaking nakahalikan niya noon sa trip nila nung nag-aaral pa lang siya. Kahit na nga saglit lamang ito, ay naging napakalaking alaala nga ito para kay Shay. Mabuti na nga lamang at agad ding nagpaalam ang lalaki. Nagpunta na nga sila sa kani-kanilang mga silid-aralan.
Si Shay kasi ay isang guro ng high school. At ang motto nga nito, tomorrow is another day, but the deadline must be done today. Masayahing guro nga si Shay, ngunit kapag oras ng klase ay strikto nga ito. Kasalukuyang nasa loob ng paaralan nito at malapit na ang break time. Dumating na rin naman ang kanyang boyfriend na si Daniel. Isa itong future priest at kasalukuyang inaaral na ang mga dapat gawin. Open naman si Shay sa ganitong setup na if ever na makikipaghiwalay nga rin siya, kung para naman sa pangarap nilang dalawa ay okay lang. Nakapagdesisyon na ako. Wika ni Daniel kay Shay habang nasa loob sila ng kantin at nasa harapan nila ang order na kararating lang. Anong nasa isip mo? Binitawan ni Daniel ang kamay ni Shay at idinikit ang noo nito sa nobya. Hindi na ako magpapari. Gusto ko nalang bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi napigilan ni Shay na mabulunan sa narinig dahil sa tagal ng kanyang pag-iisip ay worth it naman pala ang kanyang dasal. Kasi nga, gusto ni Daniel noon na maging pari, pumayag naman si Shay. Mayroong parte kay Shay na tutol dahil ang nais niya sana ay magkaroon ng anak at masayang pamilya. Pero nung mga panahong iyon ay nalilito pa nga si Daniel kung ano ba talaga ang kanyang calling. Kalaunan ay nag-end na ang break time kaya naman ay agad na bumalik na si Shay sa room niya upang magturo. Pagkatapos mag-discuss, ay agad siyang naupo. Kahit tutok ang mata sa laptop na nasa kanyang mata, ay hindi naman naroon ang kanyang iniisip. I should clean myself first. Hindi pwede ako ang maging dahilan ng problema. Tama. Pagkatapos ng working hours, ay agad na pumunta si Shay sa isang ospital na isa sa pagmamay-ari ng kanyang ex-boyfriend. Ngunit matagal na ang panahon nung huli silang magkita. Kaya naman ay parang wala na kay Shay kung makita niya ito. May appointment na po ba kayo, ma'am? Tanong ng babae sa reception. Kaya naman ay agad na umiling si Shay at sinabing magpapa-appointment siya kung kailangan. Yes, thank you. Babalik na lang ako sa susunod. Wika ni Shay bago tuluyang lumabas. Hindi niya napansin ang lalaking kanyang nakasalubong. Dahil na rin siya ay nakayuko. Sa paglagpas ni Shay, ay agad namang lumingon si Luke, ang kanyang ex-boyfriend. Pagkarating ni Shay sa kanyang apartment, ay agad siyang nagluto ng noodle soup. Ang paborito nitong kainin, lalo na at malamig ang panahon ngayon sa Pilipinas. A minute passed noong dumating si Daniel at inilapag ang Bible book sa lamesa at sinamahan si Shay sa pagkain. Kamusta? Anong nangyari? Pagbabasag ni Shay ng katahimikan, agad namang nabulunan si Daniel. At alanganing pinagmasdan si Shay bago sumagot na okay naman ang lahat. At sabi nga ni Daniel, ipaperso ka nalang kaya muna ang pagiging priest. Then kapag sa katagalan, tsaka na ako aalis at makikipagkasal sa'yo. Ano sa tingin mo? Agad na nawala ng gana si Shay sa sinabi ng nobyo, kaya naman nag-excuse siya at pumunta sa banyo para palamigin ang kanyang mainit na ulo. 3 taon na silang magkasintahan at ang pinakaiingat-ingatang puri ni Shay ay nasa kanya pa rin. Lumaki si Shay sa makadiyos na pamilya na sa tuwing linggo ay nagsisimba at sumasamba sila. Simula pagkabata dahil sa kahibangan ng kanyang ina, ay sumali na agad si Shay sa grupo na dapat ay kasal muna ang babae bago magbuntis. Dahil oo lamang, ang tanging alam na isasagot ni Shay noon ay magpahanggang ngayon ay ganoon pa rin. Mabuti na lang noong naging teacher siya ay hinayaan niya siya ng kanyang ina na magdesisyon sa pansarili. Nangako din kasi ang kanyang nobyo na si Daniel na hanggat hindi kasal ay hindi mabubuntis si Shay. Tanging pagtango lamang ang nagawa ni Shay noong tuluyan na nga siyang nakalabas sa banyo at ngayon ay nasa tapat na ni Daniel at nakaupo. Wala namang problema sa akin, pero sigurado ka na ba?
Tango naman ang sinagot sa kanya ng nobyo. Sumapit ang kinagabihan ay hindi umuwi si Daniel sa apartment ni Shay, bagay na kanyang ipinagtataka. Nag-uumpisa na siyang maghinala ng kung ano-ano. Baka nalasing ito o kung saan napunta. Hindi niya minsan pinaghinalaan na mayroong babae ito, lalo na at sa sobrang makajos ng kanyang nobyo ay kahit paghawak sa kamay niya ay hindi nito nagawa. Kahit ang pagdampi sa labi niya ay hindi rin nangyari. Agad na lumabas si Shay kahit na 12:00 na sa labas at napakalamig ng simoy ng hangin. Tinext kasi siya ni Daniel. Nakitain siya sa tapat ng simbahan. Napansin ni Shay na napakadilim ng daan. Kahit na dalawa na ang jacket na nakabalot sa kanyang katawan, ay nadaplisan pa rin siya ng lamig. Nasaan naman kaya yun? Hindi man lang sinabi sa akin kung sa likod ba ng simbahan o sa harap. Pagkausap ni Shay sa sarili. Sa palagay ni Shay, ay sumaglit lamang itong umalis, ngunit noong mayroong maliliit na ilaw ang lumitaw, sa paligid ay doon naman naglabasan ang mga batang kanilang tinuturuan din ng salita ng Diyos. Ang mga madre na kanilang kasamahan naman ay mayroong dalang banner na ang nakalagay ay "Will you marry me?" Agad na napatakip si Shay sa bunganga. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon na tatanungin siya ni Daniel ng ganun. Pasensya na kung natagalan ako sa pag-propose. Pwede ko bang hingi ng kamay mo, Shay? Tango-tango naman ang naging sagot ni Shay habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi niya lubos akalain. Sa tagal na ng kanyang panalangin ay ngayon ito diringgin. Malakas na naghihiyawan ng mga madre, mga bata at ang kanilang magulang. Noong tinanggap ni Shay ang alok ni Daniel na kanyang nobyo, ang Singsing, pakaramdam ni Shay ay nasa ulap siya at lumulutang sa sobrang saya. Wala na siyang ibang hihilingin pa, kung hindi ay magkaroon ng masayang pamilya kasama si Daniel. 2 linggo ang lumipas noong tuluyang tinanggap ni Shay ang alok na pagpapakasal ng kanyang nobyo. Halos lahat sa simbahan ay nagagalak noong malaman nila ito. Kahit ang mga kaibigan nila sa simbahan, pakiramdam ni Shay ay sobrang swerte niya ngayong araw. Pumunta na kasi siya sa ospital para magpalinis lamang ng kanyang pribadong parte ng katawan. Gusto kasi ni Shay na handa na siya sa lahat ng bagay. Pasok na po kayo, ma'am. Wika ng nurse at doon ay agad na pinahiga si Shay sa isang higaan at pinabukaka. Mayroon naman siyang kasabayan na mukhang iba naman ang pakay. Kurtina lamang ang nagsisilbing harang ni Shay at ng babae na kasabayan sa isa't isa. Maririnig pa ni Shay ang galit nitong tono at ang mga aligagang nurse na nag-aasikaso dito. Bilisan niyo naman, ayusin yung trabaho niyo, baka makalimutan niyo na ako, ang fiancé ng may-ari ng ospital na to. Pagbabanta ng babae sa kabila, kaya naman sa hindi inaasahan ay pagkalito-lito na ang nurse sa gagawin. Ang dapat na kay Shay ay napunta sa isang babae, habang ang sa babae ay napunta kay Shay. Within weeks po ay makikita natin ang resulta. Kaya naman po, balik na lang kayo. Nakangiting wika ng nurse kay Shay na kanya namang ipinagtataka. Nakangiting tumango at nagpaalam na si Shay sa nurse sa iba pang hospital staff. Masaya siyang pumunta sa simbahan. Sakto din naman kasing linggo at alam niya na nandoon ang kanyang magulang sa loob. Kaya naman mga anak, huwag kayong papayag na saktan o kutsain kayo ng kung sino. Gayahin natin ang ating anghel na si Shay dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos at tamang landas ay nagagawa niya pang ngumiti ngayon. Wika ng pari kay Shay, nakakapasok lang sa simbahan. Kulay puti ang kanyang kasuotan na babagay sa kanya. Mayroon isang multong pakpak na lumitaw sa likuran ni Shay nung sinabi iyon ng pari. Ang mga tao naman ay masayang pinagmasdan si Shay bago ibalik ang atensyon sa pari na nasa harapan at muling nagsalita. Saan ka ba galing kanina? Tapos na si Father noong dumating ka. Nagkita ba kayo ni Daniel? Pero sa bagay imposible yun, lalo na at nagkukumpisal siya kanina lamang. Wika ng ina ni Shay na mayroong suot pang belo
dahil kagagaling nga lang din nito sa loob at nangumpisal. Unan ay tuluyan na ngang dumating si Daniel at malaking ngiti agad ang sinalubong kay Shay na kanina pa siya inaabangan. Kain tayo. Saan mo gusto? Tanong ni Daniel sa nobya na si Shay at agad na hinawakan sa tagiliran upang igaya patungo sa pinakamalapit na kainan. Doon ay nakarating sila sa daan kung saan may nagbebenta ng tusok-tusok. Sigurado ka bang okay ka na dito? Tanong ni Daniel kay Shay na agad namang tumango. Masayang pinagmamasdan ni Daniel si Shay na ang focus naman ay sa hawak nitong fishball at kung ano-ano pang pagkain. Masaya siya na isang simpleng babae lamang si Shay at hindi ito maarte sa katawan katulad ng iba. Bukod sa pagiging future pare, ay isa rin si Daniel na detective. Kaya naman, minsan na lang sila ni Shay kung magkita o kahit magkausap. Swerte na kung nangyayari ngayon kung sakali. Kinabukasan ay nagtungo si Shay at si Daniel sa OB para sana magpa-daily check-up ngunit kasalungat nito ang nangyari. Nakita niya si Luke at ang fiancé nito. Si Daniel naman ay mayroong biglaang kaso na dapat lutasin. In the end, ay si Shay na lang ang isang bumalik sa OB at magpapa-check up for follow-up. Ma'am, sorry po talaga. Agad na lumuhod sa harapan ni Shay, ang nurse, habang ang dalawang tao na nasa likuran nito ay mukhang galit ang mukha na sina Luke at kasalukuyan nitong fiancé. Nagkita na tayo dati, diba? Patanong na wika ni Luke kay Shay. Hindi naman nagsalita si Shay at bahagyang hinarap ang nurse na nakaluhod. Kalaunan ay tahimik na ang lahat. Doon ay napagdesisyon na ng nurse na ipaliwanag ang lahat. Kung paanong dahil sa sigaw na fiancé ni Luke ay naging aligaga ang lahat at napagpalit ang papel ni Shay at ng babae. Si Shay ay artificially inseminated by mistake. Gulat na gulat nga si Shay, kaya tanong nga nito, ibig sabihin ba nito? Malaki ang posibilidad na mabubuntis ako? Paano to? Hindi to alam ng boyfriend ko at ayoko namang magkagulo kami. Naguguluhang wika ni Shay sa nurse na muling lumuhod at nanghingi ng tawad. Hindi naman makapaniwala ang fiancé ni Luke dahil last semen na iyon at wala nang iba pang naka-frozen. Ibig sabihin ba nito ay pinagbubuntis niya ang anak ko? Patanong na wika ni Luke na ikinatango naman ng nurse. Pinagpipilitan ng fiancé ni Luke na anak nila yun ni Luke at parang surrogate lang si Shay. Ngunit nilinaw ng nurse na walang naging ambag ang fiancé ni Luke dahil diretso ito kay Shay. Basically, ang ipagbubuntis nga ni Shay ay ang anak nilang dalawa ni Luke. Pwede naman ipalaglag niyo na lang yung bata. Hindi ko na po kayo sisingilin sa bayad. Aakuin ko na lang po. Huwag niyo lang po akong patanggalin sa pwesto ko dahil ito na lang po ang source of income po. Wika ng nurse kila Shay. Hindi pwede. Baliw ka ba? Sabay na wika ni May Shay at ni Luke. Wala sa isip ni Shay na ipalaglag ang bata, lalo na at buhay ito. Kapag si Luke naman ay tanging ang anak na lang ang pag-asa upang mayroong pamanahan siya ng kanyang yaman. Dahil na rin sa pagod at masela ng pagbubuntis ni Shay, ay hindi siya pwedeng ma-stress o kahit magbuhat ng mabibigat na bagay. Ano? Buntis ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kasal muna? Hindi makapaniwalang wika ng ina ni Shay sa kanya. Ipinaliwanag nga ni Shay ang nangyari kung paanong nagkapalit ang nangyari. Kaya naman sinabihan ng ina ni Shay. Nakahihiya ng ginawa niya dahil sa ginawa nitong hindi magandang ehemplo sa mga bata at sa mga tagasimbahan. Bukas na bukas, pupunta tayo sa OB Shay. May 7 oras ka na lang mag-isip. Malapit ka ng ikasal. Marami ang dadalo doon at hindi natin gustong mapahiya dahil lamang sa problemang to. Wika ng ina ni Shay. Pakiramdam ni Shay ay tinusok siya ng bulta-bultahing karayom sa katawan. Problema din ba ang tingin mo sa akin, ma? Na isa akong malaking hadlang kaya hindi ka naging artista ngayon?
Wika ni Shay sa malungkot na paraan. Doon ata agad niyang tinalikuran ang kanyang ina at pumasok na sa loob ng silid. Nagtago lamang siya doon at binuhos ang lahat ng sakit. Tsaka lamang ni Shay na pagtanto na ipapalaglag na nga lamang niya ang kanyang nasa sinapupunan ngayon. Kahit kasalanan pa na gawin ito, hindi niya gugustuhin na mabuhay ang anak kung ang paligid naman ito ay katulad ng sa kanya. Hindi gusto ni Shay na matulag ang anak sa kanya araw-araw. Napakaramdam niyang pinagsisisihan siya ng ina na nabuo. Sa kanya sinisisi ang career na hindi nangyari sa kanyang ina. Sa kalagitnaan ng gabi ay naalimpungatan si Shay. Ilang araw pa lang naman ang kanyang tiyan, kaya mistulang dugo pa lamang ang bata sa tiyan ni Shay. Inimas ni ito ng mayroong pagmamahal at tinignan ng sarili sa salamin. At sabi nga nito, "Pasensya na kung hindi magagawa ni mama na ipaglaban ka. Ayokong matulad ka sa akin na puno ng kalungkutan kapag lumaki." Mapait na nakangiti si Shay habang pinagmamasdan ang kabuuan sa salamin. Dahil alam ni Shay na ilang oras na lang ay tuluyan ng mawawala ang kanyang anak. Hindi pa man ito ni Daniel nalaman, wala na ring saysay dahil bukas na bukas din ay balak nga niyang ipalaglag ang bata. "Susulitin ko na lang ang oras na kasama kita." Wika ni Shay sa sarili na tila kinakausap ang anak sa kanyang tiyan. Agad nang umiti si Shay at masayang kinuha ang headphone para iparinig sa anak ang mga kanta habang siya naman ay nanonood ng mga masasayang palabas upang sumaya din ang anak sa kanyang tiyan. Pagkaraan ng umaga ay agad siyang ginising ng ina at doon ay pinagpalit ng damit. Dumating na nga sila sa ospital at gulat na nakita ni Shay si Luke. Nawala naman saglit ang magulang ni Shay dahil may pupuntahan lamang saglit, kaya nakatsyempo na nga na lumapit si Luke. Gulat nga na wika nito na hindi naman makatingin ng diretso sa kanya. "Anong ginagawa mo dito? Ipapalaglag mo ang bata?" Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na ang magulang ni Shay. Nanggaling ito sa nurse na nakagawa ng problema sa kanila at pansamantalang nagpahinga na raw ang nurse. Tuluyan naman nang umalis si Luke at dumiretso sa lugar na wala namang pakialam si Shay. "Sino yon?" "Oo nga pala. Shay, ikaw ang pangatlo sa pila. Pag-isipan mo mabuti ang desisyon. Walang problema kung wala ng bata." Wika ng nanay ni Shay habang ang tatay naman niya ay nasa labas. Nasa loob ng kanilang sasakyan. Ang pagpapalaglag, pagpapaagas o aborsyon ay ang sinadyang pagtatanggal ng embryo o fetus sa loob ng matres ng babae na nagsasanhi ng kamatayan nito. 2 oras lamang ang lumipas noong tawagin na si May Shay sa loob. Nahiga na nga rin siya at ipinwesto ang katawan sa mas komportableng posisyon. "Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Pinag-isipan mo na ba ng 100 beses bago ka nagpunta rito?" Sunod-sunod na tumakas sa mata ni Shay ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. "Doktor ako, pero hindi dahil doon ay wala na akong puso." "Hindi ka pa handa ngayon, Shay. Bumalik ka na lang sa susunod, or better na, ikip mo ang anak mo." Doon na nga biglang natauhan si Shay sa sinabi mismo ng doktor. Agad siyang tumayo at napatulala sa sahig. "Anak ko." Mabilis na pinunasan ni Shay ang kanyang mga mata at lumabas sa abortion clinic dahil nakapagdesisyon na nga siya at yun ay alagaan ang kanyang anak. Kung tatanggapin siya o hindi ni Daniel ay wala na nga siyang pakialam. It is Shay's and her baby against everything. Pero kung mababago ang isip mo, heto, tablets to. Tinanggap iyon ni Shay at tuluyan ng kinita ang kanyang mga magulang. Malakas siyang umiyak at niyakap ang ina. Si Luke naman, na nasa malayo ay hindi rin napigilang lumuha dahil sa kanyang pagkakaalam ay tuluyan na ngang nagpa-abort si Shay at wala na ang huliin niyang alas na hawak ng kayamanan niya bago siya mamatay. Hindi lang yun,
Ayaw naman talaga niyang ipa-abort ng babae ang kanilang anak. Pero wala naman siyang magawa dahil choice nga ito ni Shay kanina. Tumalikod na nga rin si Luke at tuluyan na nga munang nilisan ng lugar dahil hindi nga ito ang tamang panahon para makisawsaw siya sa pamilya nga nila Shay. Agad na nagtungo si Luke sa kanyang office at inihagis lahat ng kanyang pwedeng maihagis. Ang sekretary at ang iba pang nakasaksi dito ay walang nagawa sa nangyari. Agad naman na dumating ang ama ni Luke at sinabihan na magtigil ito. Ngunit luha na lamang ang tangi nitong nagawa noong sabihin ni Luke ang hinanakit niya. Luke, ano bang nangyayari sa'yo? Wala na tayong magagawa dahil hindi na maibabalik ang nangyari na. Agad na nilapitan ni Luke ang fiancé at mariin na hinawakan si leeg. Alam na ni Luke ang lahat ng sikreto ng kanyang fiancé. Ang mga funds na bigla na lang nawala at ang mga kakaibang paggalaw ng pera sa kumpanya. Bagyang na estatwa ang babae sa nangyari. Nakahawak na ito sa ulo na tila nasisiraan ng leeg. Ang matagal na balak ni Luke ay sabihin ito paglabas sana ng anak. Balak nga nitong hiwalayan ng fiancé niya na meron naman palang hidden agenda. Ngunit hindi umayon ang lahat sa nais ni Luke. Kaya naman, nagkagulo-gulo na ang lahat. Mapait nga na nakangiti si Luke ngayon habang tinitignan ng fiancé na nakayakap sa kanyang paanan at nagmamakaawa. Pero wika naman ito, I am done to this nonsense. Bago tuluyang talikuran ng fiancé at ang ama nito, nakakarating lamang kasama ang kanyang ina. Sa kabilang banda, si Shay ay nasa harapan ngayon ng simbahan. Nagbilang muna siya bago ihakbang ang mga paa papasok papuntang kumpisalan. Sumakto naman na wala gaanong tao kaya siya at ang pari lamang ang makakarinig ng kanyang kumpisal. Father, gising pa po ba kayo? Wika ni Shay habang hinihintay ang sagot ng father sa kabilang pader na hinaharangan lamang ng maliit na butas. Si Daniel, sa kabilang banda naman, na mayroon lamang kinuha sa loob na utos ng pari, ay agad na napatigil. Naupo na lamang siya sa upuan at hinintay ang ikukumpisal ni Shay. Ano bang ikukumpisal mo? Maaari mo nang sabihin. Wika ni Daniel na prente ng nakaupo na pinakikinggan ang hinaing ni Shay. Yung ikukumpisal ko po sana ay yung kaibigan ko sa malayo. May boyfriend po siya. Tapos, engaged na po sila. Ang kaso, nung nasa ospital siya para sa isang check-up lang sana, nalaman niyang buntis siya. At aksidente yon. Nagkamali lang po ang nurse ng ospital. Ano pong gagawin niya, Father? Lalo na at hindi pa alam ng boyfriend niya. Wika ni Shay sa padre na nakikinig sa kanya kahit na pamilyar ang boses ito ay pinagsawalang bahala niya na lamang. Gaano na katagal na itinatago ng kaibigan mo sa boyfriend niya? Mas maiging sabihin niyo na lamang dahil kapag mas tumatagal, mas masakit. Wika naman ni Daniel na biglang naalala ang kanyang nobya na si Shay. Naalala niya kasi minsan na parang nagpasama ang kanyang nobya na si Shay na magpatingin sa OB upang magpa-check up. Hindi niya naman ito pinaghihinalaan ngunit natatakot lamang siya na ganoon ang mangyari sa kanilang dalawa. Sabi na nga lamang ni Shay pagkatapos magkwento, "Maraming salamat, Father. Siguro po, tama kayo na sasabihin na lang ng kaibigan ko sa boyfriend niya ang totoo. Baka sakaling tanggapin pa siya nito. Sana." Wika ni Shay gamit ang malungkot na tono. Hindi maiwasan nga nito na maluha dahil kahit baliktarin ang mundo, sabihin niya man ngayon o bukas, ay alam niyang masasaktan niya si Daniel. Napagdesisyonan na nga ni Shay na lumabas sa kumpisalan. Ganon din naman ang naging desisyon ni Daniel. Sabay nilang binuksan ang pinto at agad na nagkagulatan. Shay? Gulat nga na tanong ni Daniel. Sa hindi makapaniwalang paraan. Napakunot noo si Shay. Daniel, anong ginagawa mo sa loob?
Nagtataka at kinakabahang wika ni Shay doon. Ipinaliwanag ni Daniel kung paano siya napunta sa loob. Si Daniel naman ngayon ang nagtanong kay Shay kung sinong kaibigan ang tinutukoy nito, lalo na. At kilala naman lahat ni Daniel ang kaibigan ni Shay simula pagkabata. Ipinaliwanag ni Shay na malayong kaibigan niya ito na kamakailan lamang niyang nakilala. Naniwala naman si Daniel sa sinabi ni Shay dahil wala namang rason upang pagdudahan niya ang nobya. Kalaunan ay lumabas na nga rin si Shay at hinintay na nga lamang sa labas ang kanyang nobyo na si Daniel. Hindi naman na napigilan ni Daniel na magduda kay Shay kahit na nobya niya ito dahil may posibilidad na tama ang kanyang hinala. Kahit na mahal niya si Shay, nasasaktan pa rin siya na isiping baka isang araw ay naglalakad na sa kanya si Shay palayo at iyon na ang huli nilang pagkikita. Nakauwi na nga silang dalawa ni Shay nang tuluyan sa apartment mismo ni Shay kahit nalabag sa magulang ni Shay ay hinahayaan niya si Daniel na papasukin ito sa kanilang apartment. Agad na nagtungo si Daniel sa kusina upang magluto habang si Shay naman sa banyo upang maligo at makapagpalit. Saktong paglabas si Shay ay naamoy niya na agad ang pagkain. Tila parang hinalukay ang kanyang tiyan at mabilis na bumalik sa banyo upang maduwal. Dahilan kung bakit sabi nga ni Daniel, "Okay ka lang? Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital?" Tarantang wika nga ni Daniel kay Shay. Pero umiling lang naman si Shay dahil naalala niya na baka kapag nagpunta nga sila ng ospital, paniguradong masabi ng doktor na buntis siya. At agad nga niya napinigilan si Daniel para hindi pumunta ng ospital. At sabi nga nito, "Okay lang ako, dahil lang siguro to sama-sama akong nakain kanina." Pagdadahilan ni Shay at tumayo na. Ngunit sa kanya muling paglanghap ng pagkain ay muling naisuka niya na naman ang laman ng kanyang tiyan. "Sigurado ka bang okay ka lang?" Ngumiti naman si Shay ng pilit at inilapit ang mukha sa nobyo, tsaka pinagdikit ang kanilang noo. "Kahit anong mangyari, huwag mo akong iiwan, kahit na anong pagsubok pang dumating sa atin." Tumango-tango lang naman si Daniel sa nobya. "Hindi tayo magpapatalo sa problema. Sabay nating lulutasin kung ano man ang problema na yan. Aalis na ako. Sumaglit lang naman ako sa simbahan kanina at may duty pa ako mamaya." Sobrang hectic ang schedule ni Daniel. Mabuti na lang ay nakagawa pa siya ng paraan upang masamahan si Shay sa apartment nito. Agad na nagpaalam si Daniel at hinalikan si Shay sa noo. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay mabilis na mayroong kumatok sa pinto. Sumigaw naman si Shay. Nabukas iyon sa pag-aakalang si Daniel ito at may naiwan. Agad na nabitawan niya ang spatulang hawak na mainit-init pa noong makita niya si Luke. "Aray!" Sigaw nga ni Shay. At agad naman, inisang hakbang ni Luke ang pagitan nila ni Shay. "Okay ka lang?" tanong nito sa babae at agad na kinuha ang kamay ng dalaga upang tignan kung wala itong natamong sugat. Tanging pamumula lamang. Kaya agad nga nitong hinila ang babae sa faucet upang mabasa nga ito at matigil ang hapdi dulot ng mainit na tubig. "Anong ginagawa mo dito?" patanong na wika ni Shay habang hawak ang kamay na napaso at hindi komportable na nakaupo sa sofa. Nilinaw ni Luke ang lahat kung paanong inakala niya na tuluyang ipinalaglag ni Shay ang anak nila. Pikit naman ang nagiging sagot ni Shay tuwing sasabihin ni Luke na anak natin. Dahil pakiramdam niya ay niloloko niya si Daniel, ang kanyang fiancé. "Look, I'm happy with my life. Stop messing with it. Hayaan mo at hindi ko kailangan manirahan sa'yo dahil kaya ko namang buhayin ng bata." Wika ni Shay. "Ang anak natin, hindi siya basta bata. Hindi siya bata lang dahil parehong dugo natin ang dumadaloy sa katawan niya." Paglilinaw ni Luke. Bigla namang marahas na bumukas ang pinto ni Shay at doon
ay iniluwal ang bulto ni Daniel. Agad na tinanong ni Daniel kung anong nangyayari. Dahil kilala si Luke sa larangan ng industriya, ay hindi siya nagawang paghinalaan ni Daniel. Agad na nagtanong si Daniel sa sinabi ni Luke na anak. Nilinaw na naman ni Luke na nagsasanay lamang siya ng script ni Shay dahil balak niya itong ipasok sa larangan ng pag-aartista. Ito nga ang ginawa niyang dahilan. Agad naman na naniwala si Daniel habang si Shay naman ay hindi mapigilang mag-guilty sa muli niyang kasinungalingan. Sabi na nga nito, "Alam mo Luke, you should go. Ayoko magka-problema ako sa boyfriend ko. And for the child support na sinasabi mo, I don't need it." Wika nga ni Shay at tinutulak-tulak pa nga si Luke upang tuluyan na nga itong lumabas. Pumasok na nga si Shay sa loob ng bahay. "Oh, nasaan na si Mr. Luke?" Patanong na wika ni Daniel. Kibit balikat lamang ang sinagot ni Shay at tinalikuran na ang nobyo. Naupo si Shay saglit sa sofa ng sala ngunit kalaunan ay pumasok na siya sa kanyang silid. "I should talk to him. Hindi maganda sa pakiramdam na niloloko ko siya. Oo, deserve malaman ni Daniel to." Pagkausap nga ni Shay sa sarili at pikit matang lumabas sa kwarto. At buong tapang na pag-amin nga nito, "Daniel, I'm pregnant at hindi ikaw ang ama." Buong lakas na sigaw ni Shay. Pero dahil dire-diretso nga itong si Shay ay hindi nga niya namalayan na meron palang kasama itong si Daniel. Hindi lang basta kasama, may kayapusan nga ito na lalaki. Nagulat nga sila kaya bahagyang lumayo ang lalaking nakayakap sa kanya. "Ano?" Sabay nga nilang naging sigaw sa isa't isa. Ang lalaki naman na nakayapos kay Daniel ay agad na bumitaw, habang si Mayshay naman nagulat sa nakita na pahawak sa bunganga na ngayon nga ay nakanganga. "I think kailangan nating magpaliwanag sa isa't isa. We both knew na may mali." Malakas na loob na wika ni Daniel. Si Shay naman ay tumango lamang at bumalik sa loob ng silid. Hindi siya makapaniwala na hindi lalaking buo si Daniel. Ito pala ang kakaibang pakiramdam ni Shay para kay Daniel noon pa man. Kaya pala, nagdududa siya tuwing aalis ito. Hindi pala babae ang kanyang kikitain, kundi lalaki naman pala. Kaya naman pala, parang napaka-loyal nito at hindi na mababae. Sa loob ng kwarto ay inilabas ni Shay lahat ng kanyang hinanakit. Kung paanong takot na takot siyang lokohin ng nobyo, ngunit sa kanyang likuran ay nilaloko na pala siya nito. Kinabukasan ay nagtungo naman si Shay sa bahay ng kanyang magulang at doon ay agad na yumakap siya sa kanyang ina. Hindi rin umuwi si Daniel nung kinagabihan sa apartment ni Shay. Bagay na dapat lamang ay hindi nito ginawa. "Shay!" Malakas na sigaw ng kung sino sa labas. Ang ama ni Shay ang sumalubong kay Daniel na lasing. Hindi pa makapaniwala ang ina ni Shay dahil napakadisenteng lalaki nito, kaya naman nagtataka sila kay Daniel. "Ano pa bang ginagawa mo dito, Daniel?" "Hindi na matutuloy ang kasal. Wala na rin namang dahilan pa." Wika nga ni Shay. "Hindi. Matutuloy ang kasal natin. Pwede pa naman nating ayusin to." Pagmamakaawa nga ni Daniel na nakaluhod na nga ngayon sa harap ni Shay. Pinipigilan ni Shay na salubungin ang mapupungay na mata ni Daniel dahil alam niyang marupok siya pagdating dito. At sabi na nga ni Shay, dahil hindi na nga niya napigilan ng sarili, "Buntis ako at hindi ikaw ang ama. May boyfriend ka habang girlfriend mo ko. Huwag na nating sirain pang relasyon na sira na, Daniel. Maigi na tapusin na natin to habang maaga pa." Wika nga ni Shay. Tumayo naman si Daniel sa kanyang pagkakaluhod at pinantayan si Shay. "Ayaw mo bang magpakasal sa akin dahil dito? O may iba ka pang dahilan?" Agad na nilihis ni Shay ang tingin dahil alam niya sa kanyang sarili na may dahilan pang iba.
Batid niya, nakasalanan ng magkaroon ng nararamdaman sa iba. At matuwang nagkamali ang nurse. Ngunit hindi na kayang diktahan ni Shay ang puso dahil nagdesisyon na ito ng kusa. Silence means yes. Bakit, Shay? May pagkukulang ba ako? Patanong na wika ni Daniel. Ha? Daniel, ikaw ang nagloko. Nabuntis ako dahil sa maling ginawa ng nurse sa klinik. Kung susumahin, ay dapat na ako ang nagtatanong sa iyo niyan. Now tell me, Daniel, may pagkukulang ba ako bilang girlfriend mo? Wika naman ngayon ni Shay. O siya. Sa loob na nga lang kayong mag-usap at marami na ang nakatingin. Suway nga ng ina ni Shay sa kanilang dalawa ni Daniel. Huwag na ma. Imposible na rin naman na maayos pa to. Tama na. Nagkakasakitan na tayo, Daniel. Paalam. Wika ni Shay at mabilis na tinalikuran si Daniel na tinawag pa siya ngunit hindi na nga niya ito nilingon pa. Alam ni Shay na kasalanan ang ginawa niya na mabuntis, ngunit hindi niya matanggap na nagloloko na pala si Daniel sa likuran niya noon pa. Masyado itong makajos na hindi inisip na mangyayari ang araw na to ngayon. Plano pa naman sana ni Shay na sabihin kay Daniel ang totoo, na kung pwede pa nga, ay hihingi nito ang kanyang permiso kung pwede bang palakihin nila ang bata na dalawa. Ngunit, iba naman pala ang nangyari. Nagising na lamang si Shay na nasa ospital na siya. Nandoon kasama si Luke ang fiancé niya. Si Daniel at ang magulang ni Shay. Napag-alaman niyang hinimatay siya habang naglalakad at ayon sa doktor ay naging kritikal ang lagay ni Shay, lalo na ang anak nito. Pagkalipas ng 3 buwan, matapos ang sunod-sunod na insidenteng yun, ay tuluyan na ngang nakipaghiwalay si Shay kay Daniel kahit labag sa loob ni Daniel. Tanging ang kasama na lamang ni Shay sa kanyang apartment ay si Alexa, ang kanyang kaibigan. Halata na rin ang laki ng tiyan ni Shay, kaya naman hindi maiwasan ng mga tao sa simbahan na pag-usapan siya, lalo na at kalat na sa kanilang lugar na buntis nga siya at hindi si Daniel ang ama. Isa pang naging kwentuhan na hindi sinunod ni Shay ang pangako niya noong bata pa lamang siya na kasal muna bago ang lahat. Kahit disappointed ang pari sa kanangyari kay Shay, ay hindi naman niya maitago ang pagmamahal na itinuturing na niya itong anak, habang si Daniel ay panandali ang lumayo na nga muna. Magandang gabi po, Father. Sasamba lang po ulit sana ako saglit. Wika ni Shay, nakasalukuyang nasa simbahan. Si Luke naman na nasa tabi niya ay agad siyang inalalayan. Naging magkaibigan na nga lamang muna si Luke at si Shay, lalo na at ayaw na nga ni Shay ng issue o makarinig ng hindi magandang salita sa paligid niya. Pagkatapos, ay tuluyan na rin namang umalis sila Shay sa simbahan at saglit na nagtungo sa klinik. Mabuti na lang at sila Luke ang may-ari kaya available ang clinic anytime. Higa na po kayo, ma'am. Parang last time po. 4 pa kayong nandito ah. Ano pong nangyari, sir? Pagbibiro ng nurse na may kasalanan ng lahat. Agad namang tumigil ito noong na-realize niyang hindi magandang magbiro. Kamusta naman ang baby? Patanong na wika ni Shay habang pinipigilan ng hininga dahil sa kaba. Na baka may mali sa bata o kung anong nangyari na nga dito. Wala naman ako nakikitang mali sa bata. Healthy naman sila. Wika nito sa kanila. Mga? Sila? Nagtatakang tanong ni Luke. Itinuro naman ng nurse ang ibig ding sabihin dahil may 3 heartbeat sa monitor. Ibig sabihin daw nito, may inaasahang triplets ang anak nila. Shay, narinig mo ba yun? Triplets daw! Masayang wika ni Luke at hindi tuloy niya napigilang mapayakap kay Shay nang mahigpit. Kahit ang nurse ay bahagyang napatigil at nagulat. Inayos na nga ni Shay ang gamit niya at dahan-dahang tumayo na nakaalalay pa si Luke. Uuwi ka na pala? Ayaw mong magstay na lang sa bahay ko? Nahihiya nga si Shay kaya umiling ito bilang sagot habang hawak ang strap ng kanyang shoulder bag. Hindi na. Okay na tong sinasamahan mo ko magpa-check up. Hindi mo naman kukunin ng mga bata, di ba?
kukunin ko siguro. Pero kasama ka. Napatigil si Shay sa paglalakad at gulat na pinagkatitigan si Luke dahil sa akalang biro lamang ito ay tinawanan niya na nga lang ito. Ang luma na ng banat mo. Pero seryosong usapan, Luke. Kung sakali, sa akin na lang tong mga bata. Tapos, dalaw-dalaw ka na lang. Wika nga ni Shay sa seryosong paraan. Pakunwari tumanguna nga lamang si Luke bilang sagot dito. Agad na, pinagsiklop nito ang kamay nila na dahilan upang ikatigil hininga ni Shay. Tahimik lang silang naglalakad, papuntang apartment ni Shay. Dito na lang ako. Maraming salamat sa pagsama, Luke, ha? Wika ni Shay at tumalikod na. Agad naman siyang nahatak ni Luke at siniil ng halik sa labi bago tuluyang nagpaalam. Hindi makapaniwala na hinawakan ni Shay ang labi at pinakaramdaman ang lambot ng labi ni Luke. Lumapad tuloy ang ngiti niya at pumasok na nga siya sa kanyang apartment. Oh, para kang sinilahan dyan, ah. Wika nga ni Alexa na nasa sala at naghahain na ng pagkain. Hindi naman umimix si May Shay at naupo na nga lamang sa upuan habang malaki pa rin ang ngiti sa labi. Nakita ko, nangiks mo kanina. Agad na nawala ang ngiti ni Shay sa labi nang dahil sa winika ni Alexa. Oh, anong nangyari? Buti buhay pa. Lokong yun? Naglolokohan na lang pala kami, hindi niya pa sinabi. Ah, correction, siya lang pala ang nagloko. Imagine, kung pinakasalan ko siya, 'di ba? Agad namang pinainom ni Alexa si Shay ng tubig upang kumalma ito. Kalma lang. Nangamusta nga siya sa'yo. Sabi ko masaya ka na. Kasama niya yung boyfriend niya. Balita ko nag-quit na ng trabaho. Ewan ko ba dun? Hayaan mo na lang siya, Alex. Kung masaya na siya sa choice niya sa buhay niya, ganun na rin naman ako. Kahit magulo pa rin ang setup namin ni Luke. At least, ginagawa ko na yung tama ngayon. Magulo? Hindi ba wala naman kayo ni Daniel? Wala na rin si Luke at yung fiancé niya. So, anong problema? Hindi pa ba kayo? Pangaasar nga ng kanyang kaibigan. Pero sabi naman ni Shay, ako mismo ang problema, Alexa. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi hanggang ngayon, nalilito pa rin ako. Bumuntong hininga naman si Alexa at tinapik-tapik ang braso ng kaibigan na si Shay. Sundin mo kung ano ang sa tingin mo, makakabuti sa lahat. Kung nalilito ka pa rin, patulan mo na si Luke, wala namang hadlang eh. Malakas na hinampas ni Shay si Alexa sa braso dahilan upang mabilis itong tumayo at tumakbo papuntang kwarto. Ngayon ay mag-isa na lang si Shay sa sala. Sa sobrang tahimik ay nagawa ni Shay na kausapin ang sarili niya at magplano sa mga bagay-bagay. Kinabukasan ay dumating si Luke sa apartment ni Shay sa kalagitnaan nila ni Alexa ng pag-aalmusal. Magulo pa ang buhok ni Shay, kaya naman agad na napabuga siya noong makita niya si Luke na pumasok. Luke? Napasigaw nga ito dahil nagulat nga siya. At marahas na ipinilig ang ulo at pasimpleng inayos ang kanyang magulong buhok. Good morning. Ready ka na? Kunot noon naman ang naging sagot ni Shay. Wala sa kanyang pagkakatanda na may pinag-uusapan sila ni Luke kagabi. Ngunit sumama pa rin naman siya sa lalaki. Sa loob ng sasakyan habang hawak ni Luke ang kamay nito, sabay nilang kinakanta ang Crazier by Taylor Swift. Dahil na rin sa maagang biyahe nila ni Luke, ay naidlip saglit si Shay. Wake up, we're here. Dahan-dahan na niyugyok ni Luke si Shay at doon naman nagmulat si Shay dahil nakapasok ang ulo ni Luke sa sasakyan habang si Shay naman ay nagulat. Nagising kaya aksidenteng nagtama na naman ang kanilang mga labi. Chancing ka, pa-victim nga ng wika ni Luke. Agad namang naging defensive si Shay at kung ano-ano ang sinabi. Upang matikom ito at hindi na magsalita pa ay muling siniil ni Luke ang labi ni Shay. Ano ba? Bastos mo naman? Sigaw ni Shay pagkatapos niyang itulak si Luke. Malokong umisi naman sa kanya ang lalaki. Ako lang dapat ang aalis sa'yo. Because you are mine from the start. Wika ni Luke sa seryosong boses.
Napalunok naman si Shay at muling nagulat noong patakan siya ni Luke nang halik sa labi bago tuluyang pagbuksan siya ng pinto. Pinauna na niya si Luke dahil hindi na niya kayang tumabi sa lalaki. Nasa-suffocate siya kapag malapit ito sa kanya. Ang normal heart rate na 60 to 100 minutes ay nagiging seconds kapag si Luke ang katabi niya. Pull yourself together, Shay. Hindi na magpapadala sa halik niya. Magpapakalma ni Shay sa sarili habang hinahampas ang dibdib na ayaw pa rin tumigil sa pagkabog ng mabilis. Pilit niyang iniisip si Daniel. Kahit na niloko siya nito, pero wala pa rin nagbago. Ang tagal mo namang maglakad. Tirik na tirik itong araw oh. Wika ni Luke na bumalik pala sa kanya. Mabilis na pinagsiklop ang kanilang palad. Naglipara naman ang mga paru-paro sa tiyan ni Shay at nanlalambot ang kanyang paa. Oo na, marunong naman ako maglakad. Wika nga nito kay Luke at inagaw ang kanyang kamay. Bigla namang nawala ang emosyon sa mukha ni Luke at tumalikod na. Buong akala niya kasi na kaya bumitaw si Shay dahil ayaw siya nitong kahawakan. Ngunit hindi niya alam na dahil hindi na alam ni Shay ang kanyang magagawa sa tuwing malapit sa kanya si Luke. At tila hindi na nga nito mapigilan ang kanyang sarili. Papunta pala sila sa seaside. Mayroon kasi doong bahay sa baybayin kung saan maaari kang rumenta o manirahan pansamantala. Dahil si Luke ay may-ari ng malaking kumpanya, hindi na imposible makakuha si Luke ng slot or even possibly na pagmamay-ari niya rin pati ang resort. Hulaan ko, pagmamay-ari mo to no? Wika ni Shay kay Luke, nakabit-balikat lamang ang isinagot at nagpauna sa paglalakad. Pagkarating sa resort, ay agad silang nagpunta malapit sa dalampasigan. I own that ship. I own those chairs. And I own this woman's heart. Banat nga ni Luke at itinuro pa nga ang puso ni Shay. Hindi naman nakasagot si Shay at tila na estatwa sa sinabi ni Luke. Hindi siya sanay sa ganoong pakikitungo sa kanya ng lalaki. Then maybe I won these lips. Wika ni Shay at hindi na nga napigilan dahil hinalikan na nga niya si Luke sa labi. Agad namang marahang hinaplos ni Luke ang buhok ni Shay at dahan-dahang inilapit ang labi nito sa leeg ni Shay. I own this neck. I own you. You belong to me. Wika ni Luke at mabilis na nilagyan si Shay ng kung ano sa leeg. Ano ba naman yan, Luke? Nakaban ako ng tali. Naiinis nga na wika ni Shay at agad na tinanggal ang tali sa buhok upang matakpan kung ano nga ang nilagay nito sa leeg niya. Kahit namumula, sa kilig ay nagawa pa rin ni Shay na itago ito. No, don't hide it. Let the world and all the people see that I own the most gorgeous woman in the world. Wika ni Luke at mabilis na siniil si Shay ng halik sa labi. Kung ibang nakakakita, ay kasalanan ng ginagawa nila dahil bukod sa hindi sila kasal at mas lalong wala silang relasyon. Hindi mo ko pagmamay-ari, Luke. I won myself. Wika ni Shay kay Luke na tahimik naman. Then I would make you mine. Wika ni Luke at tuluyan na nga silang nagtungo sa dalampasigan kasama si Shay. Kahit na agawin ni Shay ang kanyang braso, ay masyadong malakas si Luke para makapalag pa siya sa kabilang banda. Si Luke ay pasimpleng may dinukot sa kanyang bulsa. Isang kohon ng singsing pala. Habang nakatuon ang atensyon ni Shay sa malakas sa paghampas ng alon sa dalampasigan. Gulat. Na agad na palingon si Shay sa likuran at doon ay natagpuan niya si Luke na nakaluhod sa sahig hawak ang bukas na kahon na naglalaman ng singsing. Kasama ang mga musikero na naglilikha ng tila mahika sa gandang kanta. Shay, will you marry me and be with me for the rest of my life? Tanong na wika ni Luke. Hinihintay naman nilang lahat ang sagot ni Shay, ngunit hindi niya nagawang makapagsalita noong tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin. Shay! Malakas na sigaw ni Luke. Narinig ito ni Shay ngunit hindi na niya natandaan
ang mga sumunod na nangyari dahil nasa ospital na siya. Noong iminulat niya ang kanyang mata, nasa tabi na niya si Luke na namumula ang mata at mukhang kakagaling lamang sa pagiyak. Luke? Anong ginagawa mo dito? Gulat na wika ni Shay kay Luke na ngayon ay aligaga sa kanyang pagising. Agad nitong pinatawag ang doktor na agad din namang sinunod ng nurse na halos matunaw na si Luke sa tingin nito. Agad na pinagilid ni Luke upang matignan ng doktor si Shay. Agad namang sinabi ng doktor na okay ang lagay ni Shay kahit ang bata sa sinapupunan nito. Cause of too much surprise, ay nahimatay si Shay. Hindi naman napigilan ni Luke na mag-alala dahil sa surprise na ginawa ay muntik na nga mapahamak si Shay. Ano ka ba, Luke? Sinisisi mo pa ba ang sarili mo? Tanong nga ni Shay sa kanya. I can't help, lalo na kung hindi kita surprise, ay hindi naman sana magkakaganito. Hinawakan ni Shay ang buhok ni Luke at sinabing, okay naman siya, kaya wag na itong mag-alala. Kinagabihan ay agad namang na-discharge si Shay at si Luke naman ang nag-asikaso ng mga papeles. Hindi sa apartment ni Shay, umuwi ito kundi sa bahay ni Luke. Cargo na siya ni Luke. Simula pa lamang na magbuntis na ito. Criminal number code 158. Ang pagnanakaw o pagkuha ng hindi mo pagmamay-ari ay maaaring patawan ng parusa. Ang sino man ang lumabag ay kakaharapin ng batas. Look, I don't think na tama itong ginagawa natin. Hindi tayo kasal, hindi tayo magkarelasyon, pero magkatabi tayo sa higaan. Ipinagbabawal to ng simbahan. Ito ang turo sa akin. Wika ni Shay kay Luke. Anong gusto mong gawin ko? Pwede naman akong matulog sa sahig. Agad na tumayo si Luke sa higaan at naglatag sa sahig. Mabilis namang hinawakan ni Shay ang kamay ni Luke upang matigil sa ginagawa. Ako na lang ang bababa. Bahay mo to. You should have what you deserve dahil you own this house. Wika ni Shay. Mumiti naman si Luke at pinagsiklop ang kamay nila ni Shay. Then I should have you because I deserve you. Besides, I own you now. Diretsong wika ni Luke. Natatawa naman si Shay sa sinabi ng lalaki na may halong kilig. Alam mo, mga banat mo talaga luma no? Hanap ka naman ng bago. Hindi na kaya ako kinikilig sa mga ganyang pick-up lines. Sabi nga nito. Tumawa naman si Luke sa winika ni Shay. Lumapit bahagya si Luke kay Shay. Ganoon din naman ang ginawa ng babae. Masakit-sakit na ang tiyan ko. Ilang months na lang, manganganak na ako. Hinawakan naman ni Luke ang baba ni Shay at ipinagdikit ang kanilang noo. Si Shay naman ay nabigla noong titigan siya ni Luke kaya naman agad siyang lumayo at iniayos ang higaan sa sahig. Naupo na nga siya doon bago tuluyang lingunin si Luke. Kinabukasan ay nagising na nga lang si Shay na nasa malambot na higaan. Hindi naman niya naiiwasang mapangiti dahil alam niya na si Luke ang may gawa nun. Sa kanyang pagtayo at paglalakad, papuntang kusina ay hindi niya inaasahang makikita niya si Luke na nakasuot ng apron habang topless. Good morning, wika ni Luke, na malapad ang ngiti kay Shay. Hindi naman umimik si Shay at unaupo na nga lang sa upuan. Kahit na naaapektuhan siya sa angking kakisigan ni Luke, ay may parte sa kanyang naiirita siya mismo sa lalaki. Dahil na rin siguro sa pagbubuntis niya. Agad naman siyang nilapitan ni Luke at inilagay sa hapag ang pagkain. Ngunit wala namang naging epekto kay Shay ang kaharutan ni Luke dahil talagang naiirita siya sa lalaki. Luke, sa labas ka nga muna o kaya kahit lumayo ka lang sa akin ng 6 na kilometro. Hindi ko maintindihan pero nairita ako sa'yo kahit sa paghinga mo. Mataray nga nasabi ni Shay kay Luke. Agad naman itong sinunod ni Luke dahil wala namang choice ito kundi sundin ang buntis. Nangyaring sa sala pa nakatulog nung gabing yun. Ayaw kasi ni Shay na makita si Luke kahit sa paglalakad sa loob ng bahay. Mabuti na lang, mayroong mini house si Luke na pag-aari niya noong bata pa siya. Kaya naman ay doon na nga lamang siya pansamantalang natulog. 3 araw na ang lumipas at ganun pa rin.
Ayaw pa rin ni Shay na makita si Luke kahit ang hibla nito ng buhok. Minsan naman ay iiyak si Shay sa loob ng silid lalo na kapag naaalala niya kung paanong nag-suffer si Luke sa pagbubuntis niya dahil ayaw niya talaga itong makita. Si Luke ay tila wala lang sa kanya yon. Hindi magbabago nang nangyayari ngayon ang pagmamahal niya kay Shay. Dahil walang katumbas ang kanyang pagmamahal na kahit anong delubyo ay hindi ito magbabago. Pagkalipas ng ilang araw, ay buong lakas na pumasok si Luke sa kanyang bahay. Doon, ay natagpuan niya si Shay na mayroong kinakain. Natigilan naman ito noong makita niya si Luke. Karipas siyang tumakbo papunta kay Luke at niyakap ito. Natatawa naman si Luke dahil naririnig pa nga niya ang ikbi nito na akala mo isang taon na nga silang hindi nakita. Kailan mo ba ako papakasalan, Luke? Ayoko nang mawalay ka sa akin. Wika ni Shay kay Luke. Mukha namang natigilan si Luke at gulat sa narinig dahil hindi ito gumalaw at bumilis ang pagtibok ng puso niya. Magpapakasal? Ikaw? Sa akin? Kahit na muntik nang mawala ang anak natin dahil sa surprise ko? Kahit na dahil sa akin nabuntis ka ng hindi mo inaasahan at nasirang buhay mo? At ginudge ka na iba? Umiling-iling naman si Shay at gamit ang daliri ay inilagay niya ito sa labi ni Luke para tumigil sa pagsasalita. Stop blaming yourself, Luke. Thankful ako dahil dumating ka, dahil nangyari lahat ng yun sa akin. Kung hindi yun nangyari, ay hindi ko alam na niloloko na pala ako ng mga nasa paligid. Luke, thank you. Mangiyak-ngiyak nga, nawika ni Shay habang nasa bisig ni Luke. They are now both embracing each other, as if their life is on it. Walang bumibitaw, pareho nilang pinapakiramdaman ang isa't isa. Hindi ka na ba galit sa akin? Umiling naman si Shay at niyakap muli si Luke. Masinigpitan niya ito ngunit agad na bumitaw si Luke dahil baka raw maipit ang bata sa sinapupunan niya. Baka naman may iba ka na. Naku Luke ha, sinasabi ko sa'yo, nananakit ako. Pagbibirong banta ni Shay na ikinantuwa naman ni Luke. Agad namang iginaya ni Luke si Shay sa hapag at doon ay ipinakita niyang masasarap na pagkain. Inamoy muna ito ni Shay at hinintay ang sarili kung maduduwal ba siya. Ngunit dahil hindi naman, ay agad na nga niyang nilantakan ang mga pagkain. Si Luke naman, masayang pinagmamasdan si Shay at nagumpisa na ngang kumain. Hinimayan pa nga niya ito ng mga pagkain dahil ayaw nitong inuubos ni Shay ang oras sa paghihimay. Sobrang pag-aalaga nga ang ginagawa nito sa kanya. Kaya naman ay patuloy lamang si Shay sa pagkain habang si Luke naman ay busy sa paghimay ng pagkain. Kumain ka na. Hindi ka mabubusog niyan. Wika nga ni Shay kay Luke. Nangiti lamang ang isinagot. Busog na ako. Makita lang kitang kumain. Wika ni Luke na nagpainit naman sa pisngi ni Shay. Hindi na niya alam ang gagawin. Kaya ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayoko. Upang hindi ito tuluyang makita ni Luke. Natatawa naman si Luke sa naging reaksyon ni Shay. Kailan mo gustong magpakasal? Agad nga natanong ni Luke at doon ay naubo-ubo pa nga si Shay. Lumabas sa kanyang bunganga ang singsing na isiniksik ni Luke sa kanin. Nataranta siya noong paubos na ang kanin at wala pang nakikitang singsing si Shay. Singsing? Nagtatakang wika ni Shay at kinuha ang singsing na mayroon pang kaunting kanin. Sinabi naman ni Luke na siya ang naglagay niyan. Kinabahan pa nga siya noong walang naging reaksyon si Shay at halos paubos na ang kanin. Mabuti na nga lamang at right timing na nagsalta si Luke. Doon ay lumuhod si Luke sa sahig at kinuha ang singsing kay Shay. Will you marry me? Tanong ni Luke kay Shay. Agad namang tumango-tango si Shay ngunit natigilan bigla noong maalala niya kung paano si Daniel nag-propose sa kanya sa harap ng maraming tao. Hindi niya sinasadyang mapaatras at doon ay lumayo ng kaunti kay Luke. Bagay na ikinagulat naman ni Luke.
Tanging nasabi nga lang ni Luke at inilayo ang singsing. Kita naman sa mata nito ang sakit at gulat sa ginawang pag-atras ni Shay. Maybe you wanted to marry me, but I didn't want to wear my ring. Suot mo pa ang singsing na binigay ni Daniel sa'yo. Are you still into him? Gulat naman na tinignan ni Shay ang kanyang kamay at doon ay nakita niyang singsing. Mabilis niya itong tinanggal at itinabi. Hindi naman na nagsalita si Luke at bumalik na nga lamang sa pagkakaupo. Pag-e-explain naman ni Shay. Luke, nasanay lang kasi akong nasa daliri ko na to the point na halos hindi ko na namalayan kung natanggal ko na ba o hindi. Hindi pa rin nagsasalita si Luke kahit anong paliwanag ni May Shay. Hindi mo kailangan mag-explain. Wearing it explains everything. Wika ni Luke sa malungkot na tono. Na-frustrate naman si Shay kay Luke na mababa pa rin ang balikat habang kumakain. Tila akala mo ay binagsakan nito ng mundo. Luke, hindi naman sa ganun. Wala akong sinabi na mahal ko pa siya. Ikaw na, Luke. Ikaw na ang mahal ko. Maniwala ka. Wika nga ni Shay. Natigilan naman si Luke at patagong umiti. Pagkaraan ng ilang linggo, ay nagdesisyon na nga si Shay at si Luke na magpakasal. Ngunit hindi pala ganoon kadali ayusin ang lahat. Luke, hindi ko alam anong uunahin. Mayroon pang venue, mga guest, yung mga pagbook sa church, tapos nagsusuot pa ako ng damit. Frustrated na wika ni Shay habang kausap si Luke. Hindi naman napigilan ni Luke na maawa. Gusto niyang ipaayos iyon as soon as possible ngunit kailangan talaga ng ideya ni May Shay. Dahil gold and white ang team ng kasal, kailangan pa ni Luke na magpaayos ng gown for May Shay which is real gold ang nakapaligid. Habang ang sa kanya ay tuxedo naman with gold din. Dahil ayon ang nais ni Shay. Sa laki ng tiyan ni Shay ay kinailangan pa siyang magpabalik-balik sa katabing bansa upang malaman ang size. Kung nadagdagan, sa dumaang araw, good thing, isang bilyonaryo si Luke kaya naman hindi na mahirap sa kanya ang pera na gagamitin sa mga ito. Hinawakan ni Luke ang bewang ni May Shay at masuyong hinagod ang buhok nito. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Take it easy! Hinalikan ni Luke sa noo si May Shay at doon ay kusa na nga lamang silang parehong bumitaw nung marinig nila ang isang boses ng staff. Sige na, may asikasuhin pa ako sa venue. Pagpapaalam ni Shay kay Luke na hindi agad bumitaw sa kamay ni Shay kaya naman natawa si Shay dito. Ano ba Luke? Ang kulit mo. Nagmamadali pa nga ako. Aasikasuhin ko pa yung mga dapat asikasuhin. Binitawan naman na ni Luke ang kamay ni Shay ngunit gulat noong paglingon ni Shay. Sa kanyang likuran ay nakatayo pa rin si Luke doon at nanatili ang kamay si Eri. Walang nagawa si Shay kundi bumili kay Luke at hawakan ang kamay nitong nasa Eri pa rin. Malaking ngiti naman ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Shay at sinama na lamang si Luke sa kung saan man siya pupunta. Kapag talaga magkasama sila, minsan, hindi mo akalain na may pagka-childish pala itong si Luke kapag naglalambing. Pagkarating sa isang nag-aasikaso ng catering, ay nanatili lamang si Luke sa labas. Oo, gold and white ang team, kahit wag nang lagyan ng pink na flowers. I prefer blue kasi para medyo sky yung team. Okay ma'am, may specific na date naman po. Pagkatapos ay nagpaalam na nga sila at pumunta sa ibang aasikasuhin ngunit mas inuna muna nilang kumain sa fast food chain. Mahirap kasing kumilos na gutom. Ano na lang aasikasuhin mo? Tanong ni Luke kay Shay. Gown na lang. Sabi nga nito, siya nga pala, hindi mo ko pwedeng makitang nagsusukat, malas daw yun. Malas? Hindi naman ako naniniwala sa ganun. Agad na pinandilatan nga ni Shay si Luke ng mata. Doon, ay alam na agad ni Luke ang gagawin. Itinikom na nga niya ang kanyang bibig at sumang-ayon na nga lamang sa nais ni Shay. Pagkatapos nilang umorder, ay saka na nila pinagpatuloy ang gagawin nila. Okay ng venue, ang pari ang date
at ang catering. Ang mga guests naman ay hindi karamihan. Tulad na lang ng mga stockholders ni Luke sa kumpanya, mga kaibigan ni Shay sa church, at kung sino-sino pa. Parang ang dami naman. Tanong nga ni Luke. Hindi naman. Tsaka ko lang masasabi na marami ang guests kung 1,000 na sila. Wika naman ni Shay na nasa kanyang tabi. Kasalukuyan silang nasa resto at binibilang ang mga kailangan pa nilang gawin. 999. Isa na lang. 1,000 na nga ang guest nila. Tumawa naman si Shay sa reaksyon ni Luke at tinapik na nga lamang ito sa balikat. On the way na ako para magsukat. Mag-practice ka na. Wala ako ng ilang saglit sa tabi mo. Nagulat naman si Luke sa sinabi ni Shay kaya hinabol niya ito at hinawakan sa braso. Bakit naman? Simple lang. Araw-araw kasi tayong mag-aaway at ikaw bilang understanding na asawa matutulog sa labas. Peke namang ngumiti si Luke kahit na natatakot siya sa tama ng utak ni Shay. Hindi niya akalain nakakaibang trip nito sa buhay. Napakinhin kasi nitong babae na halos ang pag-aasawa ay mukhang mahirap itanong dahil seryosong usapan yon. Pero ang Shay ngayon ay ibang-iba na. Parang mas confident na nga ito. Hindi hadlang ang malaki niyang tiyan para maging malakas na babae siya. 3 araw na ang nakalipas, ilang araw na nga lamang, ay opisyal na nga ang ikakasal sina Shay at Luke. Kaya naman sobra ang kaba ni Shay na halos hindi maipaliwanag ang nararamdaman niya. Ma, lumayas na lang kaya ako. Natatakot po akong ikasali. Pagkausap nga ni Shay sa ina. Ang ina naman nito ay pinagalitan siya at sinabi na sana nagsabi si Shay noong malayo pa ang kasal. Hindi yung 3 araw na lang, tsaka pa siya nagsabi. Pag-i-explain naman ng babae. Natatakot kasi ako, May. Paano kung iwan niya ako? Tulad ni Daniel. Gulat naman si Shay noong biglang pumasok si Daniel. Pwede ba tayong mag-usap, Shay? Tumango na nga lamang si Shay. Bilang sagot, pinunasan pa niya ang kanyang luha at hinihintay ang sasabihin ni Daniel. Lumuhod muna ito sa sahig at may inilabas na bagay na nasa loob ng kahon. Ay hindi, ikakasal na ako, Daniel. Bawal ka na mag-propose. Gulat nga natanggi ni Shay, kaya naman hindi napigilan ni Daniel ang matawa. Ano ka ba? Hairpin to. Matagal ko nang balak na umamin sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo noon na hinihiling ko na kapag ikinasal ka na, mas deserve sa'yo ang hairpin na ito para isuot mo. Para maramdaman mo na palagi akong nasa tabi mo. Ano ka ba? Wala naman sa akin yun kahit masakit pa rin sa kalooban ko. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na hindi ka pala pang asawa, pang bestie ka pala? Natatawang wika ni Shay na mayroong luha na tumulo sa mata. Lumapit naman si Daniel para yakapin si Shay at pinaunlakan naman ni Shay ito. Step back. Hindi maganda sa paningin ko. Magsiselos ako, Shay. Biglang wika ng kung sino sa likuran ni Shay. Agad namang lumayo si Daniel kay Shay at agad na lumingon si Shay sa kanyang likuran. Lumapit si Shay, dahan-dahan papunta kay Luke at niyakap ito. Alam mo, Luke, huwag ka nang magselos. Besides, buntis na kaya ang asawa mo. Tsaka, mas type kita kaysa sa kanya. Pabirong hinampas naman ni May Shay si Daniel sa braso. Bawal agawin, ako makakalaban mo. Pabirong pagbabanta ni Shay kay Daniel. Tumawa naman si Shay at si Daniel naman kalaunan nagpaalam na. 2 araw na lang ay kasal na nga nila. Ano bang mangyayari sa'yo, Shay? Takang tanong ni Luke dahil maaga pa lang ay aligaga na nga si Shay at hindi mapakali. Luke, umurong yung sa catering. Nagkaroon ng scratch yung gown at mas lalong naging magulo ang schedule dahil may nagpapauna daw na mag-book sa search. Hindi napigilan ni Shay na mapasigaw sa inis. Agad namang kinausap ni Luke ang assistant at ipinapaayos ang mga naging problema sa kasal. Agad naman niyang kinuhanan ng inumin si Shay at pinakalma ito. Hindi kasi maganda na stress si Shay lalo na't buntis ito. Calm down, Han. Hindi magandang stress ka. Hayaan mo, may assistant can handle it. Kumalma na nga si Shay, ngunit hindi pa rin nawaglit sa isipan niya na kung hindi maayos ng assistant ni Luke
ang lahat ay masisira ang kasal. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang tumawag ang assistant ni Luke. Mabilis namang lumapit si Shay at umakto na akala mo ay walang laman na tao sa tiyan. Settle na daw ang lahat. Sa catering na lang ang hinahanap. Weekend ngayon kaya malamang. Nagbabakasyon yun. Wika ni Luke kay Shay na kahit kaunti ay kumalma naman na. Kalaunan ay naging maayos na nga rin ang lahat sa wakas. At bukas na bukas ay kasal na nga nilang dalawa. Dumating naman ang nanay ni Shay sa bahay nila. Luke, iho, huwag ka dito matutulog ngayon. Kahit sa labas pa, sa ibang bahay ka until magkita kayo ni Shay sa simbahan. Hindi na sumagot si Luke dahil alam niyang pamahiin ito at walang masama kung susundin. Isa pa. Unang-una na gagawin niyo, iwasan ng suko. Pagpili ng tamang petsa, bawal ang perlas. Huwag magsusukat ng damit. Pangkasal, hindi dapat magbiyahe. Huwag magkikita. Sindi ng kandilang mamamatay. Bawal ang paglaglag ng item sa kasalan. Groom ang unang uupo. At kung ano-ano pang ang pinagsasasabi ng nanay nitong si Shay. Si Shay tuloy ay naiwan mag-isa sa loob ng bahay. Naglinis na nga lang. Kahit walang lilinisin, kahit malungkot si Luke sa magiging setup nilang dalawa, ay wala naman siyang naging choice kundi sundin ito. Ang sabi kasi ni Shay, sa kanya kung ayaw nitong ito ay sundin ay mawawala naman siya ng papakasalan. Kaya ang ending ay nasa magulang pa rin ni Shay ang desisyon. Hindi naman nakaso kay Luke yun. Ang mahalaga ay ikakasal na nga sila. Finally, sumapit na ang araw na pinakihintay nila. Hindi nakipag-usap si Shay kay Luke. Natiis nga rin ni Luke ang sarili na hindi kitain si Shay habang nakasakay sa isang Mercedes-Benz. Bilang sasakyan sa kasal ay inayos muna ni Shay ang kanyang gown. This is it. Wala nang urungan pa. Pagmamotivate nga ni Shay sa sarili at nagpractice ng ngiti sa loob ng kotse kapag naglalakad na nga siya sa red carpet. Nagsimula na ang tumugtog ang kanta. Nasa loob pa rin si Shay, suot ang magandang wedding gown na bagay sa kanya. Nag-umpisa na ngang maglakad ang mga paired up na bridesmaids and groomsmen. Sa aisle, si May Shay na tapos ng ayusan ay pumila na nga sa pinakadulo. Kumbaga siya ang main character sa kwento ng kanyang buhay ngayon. Araw ni Shay ngayon. Nag-umpisa na nga rin ang iba na magpahayag ng saloobin nila para sa bride at groom. Maraming tumawa habang iba naman ay naiiyak. Dahan-dahan na ngang naglakad ang bride, kasabay nito ang romantikong musika. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ere dahil nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Kasabay ng magandang musika ay ang masayang nakangiti na si Luke nakatanaw sa kanya. Sumalubong naman kalaunan ng kanyang ama at siya naman itong inangkla ang braso. Dahan-dahan silang naglakad at ninanam namang bawat sandaling yun. Anak, ikakasal ka na. Hindi na kita baby girl. Maluhaluhang wika ng ama ni Shay. Papa naman nagpapaiyak pa. Maiyak-iyak na wika din ni Shay. Ambang pupunasan niya ang luha nang pinigilan siya ng ama. Umiling-iling ang ama at sinabing hayaan lamang ang luha niya na umagos. Pagkarating sa dulo sa harap ng pari, binitawan ng ama ni Shay ang kanyang braso. Ingatan mo ang anak ko. Kapag ayaw mo na, pwede mo namang ibalik. Sa akin, huwag mo lang sasaktan. Iingatan ko po ng mabuti. Wika na Luke. Pagkatapos nun ay nag-umpisa na nga ang seremonya ng pari. We rejoice that these two people have chosen to commit themselves to a life of loving faithfulness to one another. We praise you, Lord, for the ways you have touched our lives with loving relationships, such as husbands and wife. Kung ano-ano pa nga ang sinabi ng pari na talaga namang nagbibigay leksyon sa dalawa habang kinakasal. Nang magsalita na nga si May Shay, I promise to be the woman that I see now in your eyes, today, tomorrow, and for always. Wika nga nito. Groom, please place the ring on Shay's
finger and repeat after me. I give you this ring as a sign of my love and faithfulness. Wika nga nito. At ganoon din naman ang sinabi ng babae. Luke and Shay have witnessed your vows for marriage before God and all who are assembled here. By the authority invested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sa wakas, ay wika na nga ng pare. Dahan-dahan namang tinanggal ni Luke ang belo na nakatabon sa mukha ni Shay at mabilis nitong siniil ng halik. Malakas namang nagsigawan ng mga tao sa paligid at ipinagdiriwang ang bagong kasal. Tuluyan na ngang nanganak si Shay. Makalipas nga lang ang ilang linggo. Ikinasal na nga rin siya kay Luke habang si Daniel naman ay kasama na nga sa LGBTQ kung saan niya mas ipinakita nga sa mundo na walang halong kahihiyan ang totoong siya na dapat naman talagang gawin nating lahat. Matagal na nga siyang pinatawad ni Shay. At naging halos mag-best friends pa nga siya. Ganoon naman kasi talaga sa buhay. Dapat, we must all leave our hatred behind in order for us to move on. At ganun nga ang ginawa ni Shay. Ang naging epic fail nga na pagbubuntis niya kahit hindi siya nakipagtalik ay naging blessing naman sa kanya dahil biniyayaan nga siya ng mga cute na triplets at ng isang asawa na hindi nga niya aakalain na aalagaan, mamahalin at irerespeto siya kahit na nga ano pa ang paniniwala niya at paniniwala ng kanyang pamilya. Pero syempre, pwede ba namang may triplets na siya pero hindi pa rin niya nararanasan ang sarap ng ginagawa ng mag-asawa? Isang gabi nga ay pinagsaluhan na nga nila ang mainit na gabing yun at pinaramdam nga sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Matagal itong hinintay ni Shay pero worth it naman dahil ibinigay niya ang kanyang sarili sa taong mahal niya at sa taong nagmamahal sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan, ang mala-epic fail na love story nila Shay at Luke. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay sa ating mga full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Julie De La Cruz, Raquel Magno, Erlinda Bausing, Ellen Fortuno, Ellen Magbitang, Aida Gagnon, Maria Manering, Faitang Maria, Antanaka, Jean Debes, Presbyteros Rose, Ostonal Lito, Rex Roy, Ofelia Vergara, Imelda Forteza, Ana Gitang, Merlin Bilbar, Sapphire de Jessica Rose, Aniko, John, Alisa, Enday Lebra, Armina Adhani, Sheila Velarde, Ruby Corazon Riera, Chisa Dihino, Minerva, Julieta Mercadal, Enday Lebra, Ruth Barlaan, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening. Hanggang sa muli.